sa aming buhay. Sa lahat ng mga supply mo sa amin, sa aming mga pangailangan. Nagpapasalamat kami sapagat muli kami nagkakatipon sa dakong ito. Upang ikaw ay muling paglingkuran, sabahin at ulalatiin ang iyong banal na pangalan. Ama, dalangin po namin na sa araw na ito ay kumilos ka na may kalakasan. Ang lahat po na may sakit ay iyong pagalingin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ng aming kahilingan ay tugunin, O Diyos. At sa aming kalagitnaan, maranasan ka namin. Punuin ang kalwalatian mo ang lugar na ito. At patuloy kang mag-ari sa aming buhay. Diyos, kami din malingkod mo, mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga amin. At sa aming pong kalagitnaan, maranasan ka ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Diyos. Ating purihin ang Diyos. Kalong pagpurihin pa ng Espiritu. Ngayon po ay Lunes Santo pa lang. Ngayon po ay Lunes Santo. So, pagninilay ng salita ng Diyos, kung saan ang Paschal Mystery ng ating Panginoong Jesus. Yung Paschal Mystery, yung kanyang paghihirap, pagpapakasakit, kanyang pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. This coming Sunday, Easter Sunday, ang muling pagkabuhay. Yan ang mahalagang Christmas celebration. Easter. Okay. Taas mo lang yung mga kamay at sabihin nyo, good morning. Good morning. Holy Spirit. In my heart, in my mind, in my lips, in my whole body. In Jesus' name. Amen. Gamitin natin ang ating mga katawan para purihin ang Panginoon. Taas ang mga kamay at awitin natin, I just want to praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship Him. Sambahin natin siya. Thank you, Lord Jesus. I just want to praise you. Leave my hand and say, I love you. You mean everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Come on, everybody. Hallelujah. I just want to praise you. Leave my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name.
John chapter 6, from verse 60, the following verses. John chapter 6, verse 60, and the following verses. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? What? If you see the Son of Man ascend to where he was before, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. Yet there are some of you who do not believe." For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. "You do not want to leave too, do you?" Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God." Then Jesus replied, "Have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a devil." He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who thou one of the 12 was later to betray him. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Dahan-dahan kayong umupo. At sabihin mo sa mga ano ba si Jesus? Ano ba si Jesus? Sino sa inyo ang nagmamahal sa Panginoon? How can you express your love to Christ? Paano niyo po maipadama o maipapakita sa Panginoon na minamahal niyo ang Panginoon? By obeying His word, by submission, by serving, whatever. Ano ba po? To love one another, to forgive the other. What can you say about the Lord Jesus Christ? Ano pong masasabi po natin? How can you express your love to our Lord Jesus? There are so many that we can say to love the Lord, but the most important that we can share and express the love for God is, Jesus said, "Whatever you did to the least of your brother, you did it unto me." Ano man ang ginawa niyo aniya sa inyong pinakamaliit na kapatid, ay ginawa niyo sa akin. Amen. Kaya pala po ang mga ginagawa natin araw-araw sa ating mga kapatid ay sa ating Panginoon Jesucristo natin ginagawa. Minura ka ng isang tao, ang minura niya ay si Jesus. Minura mo yung amo mo, ang minura mo ay si Jesus. Even though na sila po ay hindi Christians, pero ang mahalaga po, meron tayong respeto, meron tayong pagpapahalaga, at higit sa lahat, meron tayong kaluluwa. Sino sa inyo may kaluluwa? Purihin si Jesus. Ang isa pang napakahalaga ng ating pag-uusapan po ngayon, to show and to express love for Christ, is being faithful.
to God? How many of you are faithful to God? Ilan sa inyo ang tapat sa Diyos? O nagtatapat-tapatan lang? Di ba? Meron mga taong kunwari tapat pero they are not truly faithful. No? How can you say that you are faithful? Ano? Sabi nga natin kanina, inisa-isa natin by being obedient to God, by being submissive, by loving one another. Lahat-lahat ng yung po ay may summary na one word na you are faithful. You are faithful to God. We cannot say that you are faithful if you are not obedient to God. Amen. Amen. Hindi natin po pwedeng sabihin tayo ay tapat, tayo ay talagang faithful sa Diyos kung tayo ay hindi nagmamahal sa ating kapwa. But our topic for today, mga kapatid, is yung pong kabalintunaan ito. It is about the danger of being unfaithful. Yung panganib sa mga taong hindi tapat. Kaya mahalaga po yung pagiging faithful. The word faithfulness ay galing po sa word na faith, pananampalataya, full. It means you are filled with the Holy Spirit. It means full life. Full life, it means you are filled with the Holy Spirit. And ness, it means the holiness of God is in us. Sumasa atin ang kabanalan ni Kristo kapag siya'y tunay na tinanggap natin sa ating buhay. Yung pumalakpak na yung answer prayer natin. Amen. Pati kung gano'n nakala ko si Father yung nakikita sa akin. Wala si Father. Ayaw isa doon nakala ko parin. Okay. So, mga kapatid kay Kristo, tandaan po natin, today's gospel that I've read, mga kapatid, is pertaining to unfaithfulness. Unfaithfulness. Yung pagiging di tapat. Kung titignan po natin, saan sila hindi naging tapat? The context of our gospel, mga kapatid ko kay Kristo, from whole chapter of John chapter 6, is pertaining to the bread of life. It is the Eucharist. Na yung iba hindi sinasampalatayanan. Ilan sa inyo ang naniniwala at nananampalataya sa Eucharistia? Hindi tumarik siya ba? Amen. Ilan sa inyo ang nananampalataya at naniniwala sa Eucharistia? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Eucharistia? Yes. Kanina, kumatin kayo. The Eucharist, the celebration. Eucharist is not an English word. It is a Latin or I think a Greek word that pertains to celebration of victory. A celebration of victory. Bakit? Nagtagumpay na po tayo. Mula nang si Kristo'y muling mabuhay, tayo lahat ay nagtagumpay. Kaya, Eucharistia is a celebration of victory that we celebrated about our victorious life when we received the Lord Jesus in our lives. So, makikita po natin mga kapatid kay Kristo. Ito pong aral na ito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 5, Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Maliban anya na kainin niyo at ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Sabi ng mga tao, especially the scribe and the Pharisees, the Jews, ang mga Hudyo, ang sabi nila, cannibal. Cannibal. Alam niyo po, yung cannibal, Kain ng tao. yung kumakain Ng flesh. laman, tao. Sabi ng Panginoon, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last days. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats
laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at sila'y nananatili sa akin. Amen? Amen. Nakakalungkot isipin, minsan may mga taong sabi, ay ako'y dumadalo sa full gospel. But if we understand, mga kapatid ko, kay Kristo, the teaching of the Catholic Church is full gospel. Amen. You know why? Wala tayong nilalaktawan. Amen. Wala tayong nililibanan. Iaaral natin ang mga Virgin Mary, Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We teach about idols, kung paano tinuturo natin sa tamang konteksto ang mga revolto at larawan na ito'y pinapalagan lang natin at ito'y di sinasamba, kundi ito'y ebidensya lamang na may Diyos na nagkatawang tao at may mga tao na namuhay sa kabanalan ni Kristo, that they become obedient and faithful to serve the Lord like you and I. Amen. At yung po, ang ipinapakita niyan. So, if we notice, the Catholic Church is a full gospel. Amen. Buong-buong inaaral natin. As Jesus taught us, sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya magdanas ng Paschal Mystery. Ano sabi ng Panginoon? Sa banal na hapunan, do this in memory of me. Do this in memory of me. Sabi ng iba, pag-alala lang. Because it is memory. But the context of that word, in memory of me, alin ba yung aalalahanin natin? What we need to remember. Alin ba ang aalalahanin natin? What we need to remember. Ang dapat nating alalahanin, not the bread, but we need to remember always in every day of our lives, mga kapatid, ay yung ginawa ni Kristo na paghihirap, pagkakalay, at muling pagkabuhay niya. The Paschal mystery that we need to remember always, every day, every hour, every minute. Amen. Pinag-inilayan natin ngayon. Kaso iba yung ating inaalala lagi. Yung iba inaalala yung kanyang boyfriend. Sa panahon naman ng Kwaresma, alalahanin niyo si Jesus. Amen. Yung kanyang pagpapakahirap, bakit aalalahanin? Brother Rex, bakit aalalahanin? Sabi ni Kristo, do this in memory of me. In other words, every time that we do this, the Eucharist, the celebration of victory, ang inaalala natin ay yung ginawa niya. Amen. Yung ginawa niya Amen. sa loob ng 40 araw. That 40 days, it means cleansing for the life of people who believe in the Lord. Amen. Maglinis. Answer prayer na naman yung mga babalak. Sa ibang mga sekta, hindi ko na babagitin kung ano ay 40 days din sila nag-fasting. Doon kayo ma-assign sa Dubai, United Arab Emirates. 40 days din sila. It's the same. The name of their God is Allah. It's the same God. Amen. There is only one God. At ang mga aral natin, it's the same. Because Jesus Christ He is the same yesterday, today, and tomorrow. Jesus Christ, the same. Amen. Jesus Christ, the same. Jesus Christ, the same. Hindi ba nakatuwa? Sa ibang ministry, kapag umawag ka doon, sumawit din nila sabay-sabay. That's the good worship. Amen. Uli naman kayo. Bakit naman yung pag umawit ako, yung preacher, umawit yung preacher. Anyway, bakit may Kristo, He's the same yesterday,
Totoo ba? Kasi kung totoong tayo po ay tawag dito, full gospel, wala tayong lalaktawan. Amen. Sometimes yung mga nagsasabing full gospel, sila ang aayaw ng tinuro ni Jesus. Sila ang aayaw sa nanay ni Jesus. Sila ang umaayaw doon sa mga aral ng Panginoon. Kung sinabi ng Old Testament time, sa panahon na nagkakasala ang mga Israelita, sa panahon ni Moses na sila'y nandun sa desert o desierto, na sila'y sumuhay at sumisigaw, bakit mo kami dinala rito at kami nagugutom? Pero sila'y pinaulanan ng mana na yun na nga ang katapat sa New Covenant. Sabi nila, what it is? What is that? Ano yan? Bilog-bilog na tinapay galing sa langit at sa miracle. Ano ibig sabihin nun? Yung po ay ebidensya at advanced God's revelation ng Diyos na may darating mula sa langit na tinutukoy. Ang survey na silang lahat. Kaya anong nangyari sa kanila? Sila sumuhay at nagreklamo. Binigyan na ng bread from heaven, the bread of life. Nagreklamo pa rin sila. Walang ulam, walang palamon. Nagpadala ng maraming pugo. Kinaning kulang pa rin. Sarap yun. Nagreklamo pa rin sila. Walang inumin. Inutusan ng Diyos si Moses. Paluin ng bato, bumukal ang tubig. Ang lahat ng yan ay sumisimbolo sa darating na tagapagligtas sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen! Jesus is the rock of salvation. Siya yung bato na pinalo ng marami. Tumigma at lumabas ang dugo at tubig. Lahat yun. That's we are full gospel. Amen. Anong nangyari sa kanila? Sumuhay pa rin sila. Anong nangyari po sa mga Israelita? Nagreklamo. Pero ano ang nangyari? Silang mga reklamador at silang mga disobedient, kinagak ng ahas. Pinagkakakagat sila ng ahas, symbolizing the serpent is the devil. Anong nangyari doon? Nangusap ang Diyos, nagdasal si Moses, Lord, anong gagawin ko? Dahil ang mga tao dito nagreklamo, binigyan nyo ng pagkain, tinapay na mula sa langit, nagreklamo pa rin. Nagpadala ka ng ulam para sila ay mabusog. Nagreklamo pa rin. Wala daw inumin. Binigay mo. Sinabi mo, paluin ang bato, pinalo mo. Sabi mo, isang palo lang. Ginawa ko 3, maraming palo. Mga kapatid, iyon ang pagpapakita kung paano darating si Kristo na parurusahan. Eto sila ay kinakagat ang ahas. Ano sabi ni Yahweh kay Moses? Gumawa ka ng libultong tansong ahas. At ang sino mang titingin doon ay maliligtas sa kagat ng ahas. Hindi sila mamamatay. Kaya gumawa sila ng libulto. So bakit? Sabi ng ano bawat gumawa? Sabi ng 10 Commandments, Exodo 20, bawal gumawa, nasasambahin mo. Amen. Pag ikaw ay gumawa ng libulto, larawan, at ito'y sinamba mo, ay nagkakasala ka. Amen. Ang ipinagbabawal ng Diyos ay pagsamba sa other gods. Pero yung magkaroon ka para maalala mo siya, hindi pinagbabawal. Amen. Dahil nagpagawa nga ang Diyos, maging sa pagpapagawa ng templo ni Solomon, ay nagpagawa ng libulto ng mga anghel, na tulad ng ginagaya na simbahan natin may anghel. Sa tigkabila ng pintuan, libulto ng anghel, at ang kirubin doon sa kaba ng tipan ay larawan ng anghel na nilulukluban ang kaba ng tipan. Lahat yan ay pinagawa ng Diyos. Sila ay sumasambanan dahil sila hindi na kinakagat. Ang kinakagat nga ng ahas pero hindi namamatay. Sinasamba na nila yung libulto na tanso.
Yan naman. Kaya anong ginawa ni Yahweh? Ipinagiba. Pinawasak. Bakit? Nakita nila ng Diyos na sinasamba na nila. Alin ang pinagbabawal ng Diyos? Ang pagsamba sa ibang Diyos. Pero ang pagkaroon ka at magkaroon ka ng larawan para maalala mo siya ay napakalaking ebidensya na siya ay iyong nilaman. Ang hilang. How much more ang iniwan ng Panginoon na sinasabi niya? Ang sabi ng Panginoon dito, the word I have spoken to you are spirit and they are life. That's why very important to listen His word. Dahil gusto mong mabuhay. Sabi ng Panginoon, mga kapatid kay Kristo, yet there are some of you do not believe. Ang ilan sa inyo hindi nananampalataya because God is all-knowing God. Amen. He knows us. Kilala natin tayong lahat, mga kapatid. Sino nakakilala sa inyo? Ang Diyos. Kayo hindi ko kayo kilala. Nakikita ko lang ang inyong mga itsura. Ang gaganda. Walang maganda. Ang nakikita ko lang. Pangalan ng Diyos, maganda. Pero di ko kayo nakikilala. Di ko alam ang galing nyo. Pero alam na alam ng Diyos. At kilala ng Diyos. Answer pa yun na naman kayo. Sabi ng Panginoon, ngunit ang ilan sa inyo ay hindi nananampalataya. Ano yung tinutukoy ng Panginoon? Hindi niya sinasampalatayanan na nakikilala ng Panginoon yung inaaral niya na gagawin niya. The Eucharist and the Paschal Mystery, hindi nila sinasampalatayanan. They are unfaithful even though that they were the disciples of Christ. Sa kabila na sila ay mga alagad na, sa kabila na sila ay mga tagasunod na, pero hindi sila sumampalataya sapagkat sinabi ng Diyos, mga kapatid kay Kristo, sabi ng verse 64, yet there are some of you do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. Kilala tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kilala niya kung sino ang sa Kanya at kung sino ang sa demonyo. Amen. Sino sa palagay niyo ang kay Jesus? Ang siyempre. Kristo, ang nakakalungkot nang ituloy ng Panginoon kanyang pangaral. Sabi ng Panginoon from verse 65, He went on to say, this is why I told you that no one can come to me. Kaya pa niya yung sinasabi, walang makalalapit sa akin kung kayo hindi mananampalataya at di naniniwala dito. Hindi kayo makalalapit sa akin. Amen. Sabi ng Panginoon, He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father hath enabled him. Verse 66, nagkataon, but it is not an incident. That is the truth and nothing but the truth. Amen. What is the truth? The truth is, ang 666 ay sa demonyo. Amen. Yun ay nakasulat sa Revelation chapter 13. Amen. Ha? Sabi po ng verse 13 ng Book of Revelation, pakinggan niyo po ito. Sa Book of Revelation chapter 13. Excuse me. Excuse me po. Sabi po rito ng Bible, Revelation chapter 16 at chapter 13. Ha? Verse, umpisa natin ng verse 15. Sabi ng Bible, He was given power to give breath to the image of the first beast, to that it could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. Verse 16, He also forced everyone, small and great, rich and poor,
free and slave, to receive a mark of his right hand and on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had a mark, which is the name of the beast, or the number of his name. This call for wisdom, if anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His name is 666. That man is against to Christ. That man is against with God. And in John chapter 6 verse 66, ang sabi po ng Bible, pakinggan niyo po, verse 66. John chapter 6, 6, verse 66, 666. Ano ang nandun sa word na yon? Ang sabi po sa verse 66, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Dahil sa aral lang ng Panginoon na Eucharistia at pinapahayag ang katotohanan na siya'y magpapakahirap, tumalikod sa pananampalataya ang marami, ayaw tanggapin ang aral ni Jesus. Bakit ang tumatalikod kay Kristo ay nabibilang sa 666? Amen. John chapter 6 verse 66. Ang umaayaw kay Kristo ay inaalihan ng demonyo. They were against to the teaching of the Lord, and the teaching of the Lord is about His body, about His blood. At umaayaw sila. Kaya ang sabi ron, at magmula noon, sila'y tumalikod na kay Kristo at hindi na sumunod sa Panginoon. Bakit? Dahil ayaw nilang matanggap at hindi nila masampalatayanan ang inaalok ni Kristo na sino mang mananalig, tatanggap, kakain ng kanyang katawan at iinom ng kanyang dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoon pagdating ng verse 67, you do not want to live too? Do you? Hindi rin ba kayo aalis? Hindi. Hindi rin ba kayo aalis? Hindi. Sabi ng Panginoon sa mga alagad. At ang sabi po ni Simon Pedro, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami, Panginoon, pupunta? Kanino kami pupunta? Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Amen. We believe and know that you are the Holy One of God. Amen. Brothers and sisters, that word is the word of God. But there are so many, they profess that they are Christian, but they don't accept that word. Iba yung katotohanan buo sa katotohanan kalahati. Pag sinabi mo sirena, tao, totoo rin yun, tao. Pag sinabi mo isda, totoo rin yun, kalahati isda. At ganyan ang maraming paniniwala ng tao ngayon. Hindi nila matanggap ang whole truth. Hindi na matanggap ang buong katotohanan. Subalit sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 8, verse 31 to 32, kung patuloy anya kayong susunod sa aking aral ni Kristong sinabi noong 33 AD, bago pa dumating ang mga ninuno natin, ang sabi ng Panginoon, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set us free. Amen. If we hold the truth and nothing but the truth, the teaching of the Lord, because Jesus the Lord is the truth. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang hina. Ang hina. Ang hina. Purihin si Jesus. Pangita ni Cristo.
Paniwalaan yan, sapagkat bago likhain ang mundo, ang Ama'y naglilikha sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga. Amen. Magkaroon ng mga dagat, nagkaroon nga. Amen. Magkaroon ng mga halaman, nagkaroon nga. Amen. Magkaroon ng ganito, nagkaroon nga. Sapagkat sinabi sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng salita, ay nalikha ang lahat ng bagay. At ang salita nun, from the very beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God the Father. And the Word, which is Jesus the Lord, became flesh and dwelt among us. Ang hina. Ano sinasabi mo, sister? May makita. And the Word become flesh. Remember that? Why the Word become flesh? Because of the Paschal mystery. The purpose of the Paschal mystery is to save us. The purpose of the Paschal mystery is to redeem us. The purpose of the Paschal mystery is so that God may know us very well. Amen. Amen. Upang ganap natin siyang makilala, upang ganap natin siya na maunawaan, at upang dapat nating makita at malaman na siya ang nagliligtas at patuloy na nagliligtas. Diba? Amen. Diba? Amen. Purihin ang Panginoon. Now, what is unfaithfulness? Sabi pa ng unfaithfulness, it is the failure to fulfill. Failure to fulfill the obligation of a relationship resulting to disloyalty to God and to His Word. Disloyalty. Di siya marunong sumunod. Hindi siya marunong tumupad sa usapan. Sinabi natin, tayo'y pinag-isa sa harapan ng altar, mag-asawa kayo, pero di marunong tumupad. Bakit? Tinanggap pa yung manliligaw ay may asawa na siya. Hallelujah, kailanman. Ganun ang tao eh. May asawa na tayo, nanliligaw pa tayo ng iba. Tulad ko nung di pa ako naririto. Di ba? Nagbabayad ako ng babae nun sa rotonda. Madalas ako doon sa ibang sa Cubao noon. Ano yun? Ano yun? Farmers. Sa maya, sa 1986 pa naman yun. Mga kapatid. Pero tingnan niyo po, yung we become unfaithful. Butterfly. Hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. customer. Ha? Oh, may tugunan ko. Ano bakit kayo? Pag pinapahayag ko yung Paschal mystery, nagpapahayag ng dugo. No? Di ba? Ibig sabihin ay sumasa atin ang Panginoon. Amen. The blood of Jesus is our protection. Amen. The blood of Jesus cleans us. Naglilinis sa atin. Mga kapatid kay Kristo. Kaya, tandaan niyo po mga kapatid, kapag tayo ay sumusuway, mga kapatid, wala sa atin ang buhay na walang hanggan. Pag ang tao'y masuwayin, you are unfaithful. And remember, unfaithfulness to His Word, mga kapatid kay Kristo, ay naghahatid sa atin ng kapahamakan. Amen. Ano ang babala ng Diyos? Warning within the covenant. Throughout the Bible, it contains more warning. Maraming babala ang Diyos para sa atin. Ang first, sabi po ng Bible, the dangers of being unfaithful. Remember that unfaithfulness lead to judgment. Kahatulan. Mga kapatid, gusto nyo bang hatulan kayo? Alam nyo ang judgment kung saan? Sa impyerno. Sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8. Ha? Ano ang sabi ng Bible? Basahin ko lang para sigurado. Ito ang sabi ng Bible. Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, mga di mananampalataya, the unbelieving, tulad ng ating binasa kanina, the unbelieving, the vile, the murderer, mga matay tao, the sexual immorality, ano pa? Those
who practice magics and arts. Against the will of God, ang magic. Pero tayo wiling-wiling manood ng magic. Sinabi niyo pa. No, sabi ng Bible, the idolaters. Yan, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi pa ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi natin na sinasamba. Yan ay paalaala, kaya nga imahe, image. Image. Ay those who are, tawag dito, ignorant. Hindi naunawaan yung word na image. Sabi ng Hosea 4:6, my people are perished, destroyed for their lack of knowledge. They were ignorant. Mangmang. At ang taong mangmang, sila yung napapahamak, sila yung natatangay ng kaaway, sila hindi nananatili, ayaw nila doon sa may history, ang gusto nila yung walang history. Purihin ang Diyos. Yung walang history, ay ngayon lang yun. Ano yung paniniwalaan nyo? May history o yung ngayon? Aba, masarap po mga kapatid yung may pinagmulan. Amen. Kayong lahat may pinagmulan. Amen. Kayong lahat ay mayroong mga tinatawag ancestor. Ano ba yung mga ninuno? Mayroon kayong pinagmulan. At tayong lahat ay may pinagmulan. Saan tayo nagmula? Mula sa lupa. balik na kusa. Ang ano? Ang buhay mo sa lupa. Mula. Di ba? Nagmula sa lupa. Magbabalik sa lupa. Pag sa lupa nagmula, magbabalik sa lupa. Amen. Pag sa pusa nagmula, magbabalik sa pusa. Amen. Purihin ang Diyos, di ba? So, mga Kristo, yun ang sabi ng Bible. Pakinggan natin ito. So, the idolaters, sabi ron, those who practice magic, art, the idolaters, and all liars. Lahat ng sinungaling. Ano ang sabi ng lahat ng sinungaling? Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. Amen. This is the second death. Mga kapatid, wala pa ng kaligtasan ang mga sinungaling. Kaya kung ako sa inyo ngayon, mag-start na kayong huwag magsinungaling. Amen. Umpisahan nyo ng huwag magsinungaling. Mga kapatid, no, such na tinatawag, ano sabi? White lies, white lies. Aba, pag sinabi ng white lies, lies pa rin yan, lie pa rin yan. At alam nyo kung ano ang timsong ng mga sinungaling, ng mga naglalay? Alam nyo kung ano ang timsong nila? Ito, lay, 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 talaga ang buhay. Why? Because they are liar. Amen. Ano sabi ng Bible? Sila ibubulit sa lawa ng naglalagablab na sukle na siyang pangalawang kamatayan. Bakit? Sila ay mga unbelievers. Sila ay ayaw manalig. Nakasulat na ayaw pampanaligan. Ayaw magtiwala sa Diyos. Mas sa pera nagtitiwala. Mas sa trabaho nagtitiwala. Mas sa sarili naman nagtitiwala. Sa agandahin nagtitiwala. Sa asaway nagtitiwala. Sa Diyos walang tiwala. Mga kapatid, magtiwala kayo sa Diyos. Sabi ng John chapter 14 verse 1. Huwag kayo aniyang mabalisa. Kung kayo po'y wala pang husband at wala pang boyfriend, huwag kayong mabalisa. Amen. Kahit may edad na kayo, walang imposible sa Diyos. Sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos. At manalig din anya kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, focus sa kamera. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silitan niya. At kung magkagayon, sabi ni Jesus, ipaghahanda ko kayo noon ng matitirhan. At kung naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, sabi ng Panginoon, babalik ako. At sino ang babalikan ng Panginoon? Lahat ang hindi sinungaling. Lahat ng mga at lahat ng mga totoo at nagsasabuhay ng salita ng Diyos, makakasama sa pagkamaling. And finally, everybody na
salita ng Diyos. Naging faithful hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Amen. Naging faithful sa lahat ng mga sinasabi ng Biblia. Naging tapat. At nauunawaan niya kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen. Yun ang susunduin ng Panginoon. But those who are unfaithful, ang sabi ng Bible, silang mga unbelievers, sabi ng Revelation chapter 21 verse 8. The cowardly, the unbelieving, and the vile, the murderer, sexual immorality. Kasama ko ang sexual immorality, yung mga lesbian, homosexual, yan, kailangan ituwid ang buhay. Dahil sabi ng Panginoon, sino man na ipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Amen. Hindi na bading, hindi na bugay, hindi na lahat. Bago ng lahat. Dahil si Kristo ang nagbabago doon. Sabi ng 2 Corinthians 5, verse 17 and 18. Ang Diyos ang nagbabago. So, tandaan po natin, those who are unfaithful, mga kapatid, Kristo, binababalaan ng Panginoon. The dangers of unfaithfulness lead to judgment. Sabi ng Deuteronomy chapter 32, verse 20. Kapahamakan ang kanilang daranasin. Kapahamakan, Deuteronomy chapter 32. Sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 32. Ano ang sabi ng Bible? Chapter 32, verse 20. Ito ang sabi ng Bible. Pakinggan niyo po. Ang sabi po ng Biblia, verse 20. I will hide my face. I will hide my face from them, he said, and see what their end will be. Ano ang magiging katapusan nila? Kapag itinago ng Diyos ang kanyang mukha, ibig sabihin, hindi kanya papansinin. Kahit ka dasal ng dasal, hindi niya diringgin. Bagamat naririnig ng Diyos ang lahat ng hinaing, hindi ka tutugunin. Itatago niya ang mukha niya sa iyo. At ano ang sabi ng Bible? For they are perverse generation, children who are unfaithful. Mga anak na hindi tapat sa Diyos. Amen. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Hindi lamang po judgment. Sabi nun, individuals judge for unfaithfulness. Huhusgahan sila. At ang sabi ng 1 Chronicle chapter 10 verse 13, kapahamakan ang husga para sa kanila. Impyerno. At ang pinakahuli, sabi ng Bible, mga kapatid, ang mga tao ay kanyang ibibilanggo. Saan? Sa kumukulong asupre ang impyerno. The people taken into exile in hell, sa impyerno. At pag sila'y nanduro na, sila'y sisigaw at tatangis. Magsisisi, subalit huli na ang lahat. Bakit? Ayaw nilang maniwala habang sila'y nandirito pa sa lupa. Kaya ano dapat natin gawin? Sabi mo, we need to restore our relationship with God. We need to believe. We need to accept and obey His Word. Believe in His Word. Whatever na sinabi ng Panginoon, paniwalaan mo, tanggapin mo. At pag yun pinaniwalaan mo, tinanggap, matitiyak po sa inyo, it is the purpose of God to restore our relationship. Sa pamagitan po ng pagsisisi, sa pamagitan po ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya anong dapat natin gawin? Let's come and bow down to God. Raise up your hands and declare, I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. At your feet, Thank you, God. Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. Thank you, Jesus. There is nothing, there is no one Yes, who Lord. can Hallelujah. Thank you. I take pleasure in worshiping you. I will come and bow down at your feet.
There is nothing, there is no one who compares with you. I think bless you in worshiping you, Lord. Come on, brothers and sisters. Yes, your throne. Amen, Lord. And the earth is your footstool. Hallelujah. Jesus, I come. Yes, we know you, Lord. We know. And we need to bow down at your feet, Lord. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. Yes, yes. My joy is complete because we say, At your feet, Lord Jesus, in your presence there's fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. yes, Lord. There is nothing, there is no one Oh, there is nothing and there's no one who who can compare with you, Lord. with you. It's my Yes. It is our pleasure, Lord, to love you. It's my It is our pleasure as Christians, Lord, to glorify your holy name. it's It is our pleasure, Lord, as believers and Christians, to worship